Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gagawin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis na una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 5 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon magdadala kayo ng handog na pagkain. Sa 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw." Ang salita ng Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang bansang Israel ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob sa mga hinirang ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan."
At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam po ninyo ang pagkakaunawa ko at ang pagkakakilala ko sa ating Panginoon ay siya ang Panginoon o ang Diyos na nagbubunyag ng kanyang sarili, nagpapakilala ng kanyang sarili sa ating mga tao at tayo ay kanyang inaabot sa kamay ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sapagkat hindi niya lang nais na magpakilala, kundi nais niya rin na tayo ay kanyang makaugnayan sa isang malalim na relasyon ng pag-ibig at pagmamahalan. Ito ang kalikasan ng ating Panginoon kahit sa simula pa lamang. Kay Eva at kay Adan, siya ay nagpakilala. At kahit si Eva at si Adan ay nagkasala, ang abot ng Panginoon kay Eva at Adan ay pagpapatawad. Isang bagong pagsisimula. Di nga ba hinanap niya si Eva at si Adan nung hindi niya sila makita? Saan kayo naroroon? Ang ating Panginoon ay nagsugo ng iba't iba mga tao, ang mga patriarka, ang mga propeta, mga hukom, mga banal na tao, si Juan Bautista, at sa ganap na panahon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang tuloy-tuloy at lumalim ang ating pagkakakilala sa Kanya. At sa ganitong pagkakakilala ay tuloy-tuloy din na lumalalim ang ating ugnayan sa pag-ibig at pagmamahal. Subalit, nakalulungkot at nakapagtataka, bakit ang Panginoon ay nagpapakilala, ang Diyos ang umaabot sa atin, ngunit ang tao, kasama na tayo, ay hindi kumikilala sa Kanya. Nagmamatigas, nagbubulag-bulagan, nagmamanhid-manhiran, kaya nagiging mahirap ang pagbubuo at pagpapalalim ng ating ugnayan sa Kanya. Dahil ba sa ating kayabangan? Dahil ba sa katigasan ng ating puso? O dahil sa ating simpleng pagtanggi, ayaw natin siyang lubos na makilala. Ganito ang pangyayari sa ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito. Ang ating Panginoong Hesukristo ay umuwi sa kanyang sariling bayan. Subalit ang kanyang mga kababayan ay hindi sumampalataya sa kanya. At dahil dito, kakaunti lamang ang kanyang kababalaghang nagawa. Sayang, no? Ito na ang isang kababayan na pinili at hinirang at sinugo ng Diyos para maghatid ng maraming pagpapala. Pero kung sino pa ang mga kababayan ng ating Panginoong Hesukristo, sila ang hindi tumanggap sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, no, ang propeta na isinusugo ay tinatanggap at iginagalang sa maraming bayan maliban sa sarili. Bakit? Sapagkat si Jesus ay mistulang labis o sobra sa Kanya, sa kanila. Hindi nila siya mapaniwalaan. Nagtataka sila, saan siya nakakuha ng karunungan? Bakit siya nakakagawa ng mga kababalaghan? At alam nila, ito'y anak ng karpintero. Kaya sabi nila, hindi ba't ang kanyang magulang, ang kanyang ina, ang kanyang pamilya ay ating kakilala? Siya ay napaka-ordinaryong kasama natin at kababayan. Masyadong katakataka, hindi kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi at ang kanyang mga ginagawa. Napakadaming pagkakataon sa ating buhay na sana ay higit pating napalalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Napakadaming mga pagkilos ang Diyos sa ating buhay na sana'y maranasan o matikman natin ang kanyang awa, ang kanyang karunungan, ang kanyang habag at pagmamahal. Napakaraming mga sandali sa ating buhay na mamumulat ang ating pananaw tungkol sa katotohanan
ng Diyos sa atin ay umiibig at sa kagandahan ng buhay sa kabila ng mga kakulangan nito. Pero ang mga pagkakataon na ito ay dumarating at nasasayang sapagkat baliwala sila sa atin. Kung paano ang mga kababayan ng ating Panginoong Hesus ay binaliwala ang kanilang kababayan, itong mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay, yung pagpaparamdam niya ng kanyang malasakit, yung kanyang pagpapakilala ng sarili at pag-aabot ng kamay para tayo kanyang makaugnayan. Baka dahil labi sa atin o sadyang matigas ang ating puso o tayo mas abala sa maraming bagay, napakadaming dahilan. Pero maraming ganitong pagkakataon ang dumarating at nasasayang. Mga kapatid, huwag po nating sayangin ang ganitong mga pagkakataon. Ang Diyos ay hindi nagsasawa sa pagpaparamdam niya, sa pagpapakilala niya, sa pag-aabot niya ng kanyang kamay upang tayo ay yakapin, kargahin, alagaan, arugain. Ang Diyos ay patuloy na nagpapadala ng kanyang mga biyaya at pagpapala para matugunan ang ating mga pangangailangan at para makilala natin siya bilang ating tunay at totoong Ama, magulang na nagmamalasakit sa atin na kanyang mga anak. Kaya't magpasya tayo na maging laging bukas at sensitibo sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Magandang isantabi din natin ang ating mga inaasahan tungkol sa kanya sapagkat hindi natin madidiktahan kung paano siya kikilos sa kwento ng ating pag-iral dito sa mundo. As ganitong pagkapasya, aminin natin, tayo din naman na makikinabang sapagkat ang kanyang abot-abot na biyaya at pagpapala ay ating matitikman at mararamdaman. Sa aklat ng Levitico na siyang ating unang pagbasa, pinaalaala doon kung paanong ang Diyos, ang poong si Yahweh ang nagtakda ng mga kapistahan ng mga Israelita, ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, ang kapistahan ng Paskwa, at pati na rin ang araw ng pamamahinga. At bakit ito itinakda ng Diyos? Para lagi nating maalaala ang kanyang kamangha-mangha, makapangyarihan, at buong pagmamahal at pagmamalasakit na pagkilos sa ating buhay. Ito din po ang dahilan ng ating mga piyesta, ng ating pagsisimba linggo-linggo, ng ating mga dasal at ng ating mga debosyon, upang hindi tayo makalimot sa Diyos at lagi nating matandaan ang kanyang kabutihan at ang kanyang malasakit sa ating buhay. Sana po ay natutulungan tayo ng ating mga debosyon, ng ating mga ritual, ng ating mga piyesta para higit na mapalapit sa Panginoon. At dagdag dito, ang puso ay lagi nang ibubukas. Tatandaan natin, sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, kikilos at kumikilos ang Diyos. Sana bago tayo matulog, marami tayong aalalahanin na pagkakataon sa maghapon, tunay nga, kumilos ang Diyos. Kahit sa mga paraang hindi natin inaasahan, siya'y mabuting tunay at totoo, at siya'y mapagmahal. At sumain niyo po ang pagpapala ng ating mabuti at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.